Ito ngayon yung mga sinayang na player ng Lakers para lang mag-build ng contender team sa paligid ni Luka at Austin Reeves. Sinacrifice yung lahat ng role player nila. Di ko sure kung contender team ang nabuo nila ngayong offseason ha. Yan kasi talaga yung number one priority nitong si Rob Pelinka based sa report. Kung ano man yung request ni Luka, yan mismo yung hinahabol nila eh. Una, a list of center, tapos elite 3 and D guard. Na ngayon, mukhang nakuha naman nila sa free agency at trade market eh. Ang tanong, kung sapat nga raw talaga yan, lalo't hindi naman talaga biro yung mga binitawan nilang player at free agency para mabuo yung hinahanap ni Luka na championship build na roster ngayon. Nakuha na nila si Walker Kessler, yung center na matagal na talaga nilang tinatarget. Kahit nung may Davis pa, yan na yung nire-request eh. Pero pinakawalan naman nila ngayon itong si DeAndre Ayton at Jackson Hayes. Si Hayes napunta yan sa Jazz. Di na lang gumamit ng trade swap no? Masyadong expensive kasi yung trade ni Kessler. Nagpakawala sila dyan ng drop capital at salary expensation eh. Si Quentin Grimes nakuha nila sa 4 years 60 million contract kasama si Colin Sexton na may 2 years 19 million at Sandro Mamukalashvili sa 4 years 52 million. Backup center yan na may 5 points per game lang nun sa Raptors eh. Kaya hindi mo alam talaga kung worth it yung 52 million na binigay nila dyan. Halos gumastos ang Lakers ng 130 million sa tatlong free agent pa lang na yan. Kaya ang tanong kung worth it nga raw talaga yung magiging galaw nila dyan eh. At nasagot naman nga raw ba yung problema nila at sapat ba yan para makatulong kay Reeves at Luka sa championship contention, lalo't nawalan sila ng mga role player at superstar sa free agency na to. Pinakawalan na rin nila si Rui ngayon dahil mas target nila na makuha itong si Kuminga sa free agency. And after na pumirma ngayon si Rui ng 2 years contract na nagkakahalaga ng 28 million sa Clippers, magkakaroon ng additional cap space ang Lakers galing mismo sa 27 million cap hold ni Rui. Mukhang sapat naman nga raw yan para makuha itong si Kuminga sa free agency. Ang problema na wala ulit sa kanila yung sharpshooter at proven playoffs tulad nitong si Hachimura. Kahit makuha man nila si Kuminga ngayon hindi mo sure kung magiging fit pa yan. Sa bagay, galing na mismo kay Pelinka rin na mas target talaga nila ngayon ang young wing para sa perimeter depth nila. Kay Marcus Smart rin talaga ako nang hihinayang naman. Sa lineup nila, si Smart sobrang ganda ng nilaro sa playoffs run nila. Elite perimeter defender at proven na stopper pagdating sa mga elite guard at star guard. Yan mismo yung dahilan kung bakit kinuha siya ng Lakers last season at mismong si Luka pa ang nag-recruit sa kanya. Dahil need nila ng elite defender. Pero ngayon, bigla lang rin binitawan Kinuha nila si Quentin Grimes. Sa Reddit may nabasa pa ako na yan nga raw yung perfect replacement para kay Smart Si Kennard ang elite shooter naman na mismong naging floor general at nag-lead sa tempo nung mid-season habang walang Luka at Reeves. Kaya sobrang sayang rin nga raw to na nagagamit ng Lakers lalo na pagdating sa critical game. Sa report naman sinabi na gusto siyang panatilihin ng Lakers pero bigla nga raw yan pumirma sa Phoenix Suns. Parang nakaramdam na rin kaya nawalan ang Lakers ng elite floor spacer na tumitira ng halos 48% sa 3-point line nung regular season. Kaya malaking kawalan din Ang pinakamalaking nawala sa kanila, si Lebron. Ewan ko parang yung gusto lang talaga ng Lakers na bitawan yung malaking cap-hold niya na gusto ng Lakers na mag-salary discount siya pero si Lebron mismo walang interest. Lalo na kung halos 50% ng sahod niya yung mawawala Nang umalis siya sa free agency, nagkaroon ang Lakers ng mahigit 50 million na cap space na mismong ginamit nila yan para sa mga free agent signing. Pero ang problema, nawala rin sa kanila ang proven leader, primary playmaker at tagaset ng tone nila at yung pinaka-eksperyensado sa playoffs. Ngayon, wala nang Luka at Reeves na susuporta. Kaya ngayon, sa lineup nila, hindi pwedeng mawala isa man kay Luka at Reeves Based pa sa mga analyst, ang front office handa nga raw talagang isacrifice yung current competitiveness nila para lang mag-build sa paligid ni Luka. May nabasa pa akong article na yung ginagawa ngayong movement ng Lakers front office, maladalas build nung pumasok sila sa championship title. Ang problema, meron kasing Kyrie Irving nun nakatuwang pa si Luka
Ngayon, nawala si Lebron, yan pa rin yung inaabangan ng lahat kung ano yung magiging desisyon at kung saan talaga siya pipirma ng bagong contract. Sa ngayon, wala pa rin paramdam yan sa buong offseason na nangyayari. Samantalang ang Lakers, isang player na lang rin ang inaantay para mabuo ang roster nila. Si Kuminga na lang after na umalis si Hachimura. Meron pa palang possible mga pare ko na galaw dyan itong contract ni Vanderbilt at Dalton Knecht. Isa pa si Bronny, sa mga report yan mismo yung tinatarget naman ng Cavaliers sa trade. Kung makukuha kasi nila yan, baka yan pa yung maging dahilan para makakumbinsi nila si Lebron na bumalik sa kanila. Kung nasan yung anak, doon pupunta yung ama eh. Sa ngayon, hindi mo pa nga raw masasabing manghihinayang at magsisisi talaga ang Lakers sa ginawa nilang movement. Based lang naman yan sa mga fanbase at analyst pero wala pang sapat na discussion about dyan. Nakikita lang talaga ngayon na sa ginawang movement nila sa offseason na to, halos lahat tinamaan mga role player. Sobrang laking impact sa lineup at rotation at malaki ang naging part sa playoffs run nila